Call Financial Expert Recommended Stocks for the Mid-Year 2025 is the topic for this video. So here's a video na in-upload nila na actually may nakita akong post, no. Ito yung summary ng kanilang stock picks. So dalawang rate, isang bangko, isang retails, and isang holding company. So kayo na bahalang manood dito, no? Nasa lang naman nila to. Nasa YouTube channel. Ayun, sagutin ko muna yung yung laging tinatanong sa akin, no. Ano daw broker yung maganda for long-term investing, di ba? Sa mga long-term investor and maybe even dividend investor na long-term. Well, I would say I think Call Financial pa rin, di ba? Kasi kapag binabasa ko yung kanilang mga research, ganyan, I think they're the closest broker that are true to what you call long-term investing. At least yung kanilang section about fundamental analysis, kasi dalawang research kasi pinoprovide ng mga to. May technical, may fundamental. Well, maraming retail nagreklamo na may mga pangit daw silang picks. Sino bang broker yung walang pangit na picks, di ba? Lahat ng analyst nagkakamali. Ang nakikita ko lang na kaibahan is ang Call Financial, kapag tumatama yung picks nila, hindi nila masyado hina-highlight, di ba? May mga tumatama to na picks, in fact. Madami din. Compared to other brokers kasi once na tumama yung picks nila, i-highlight kaagad nila eh. Na ako, medyo naintindihan ko ba't ginagawa nila yun kasi it's one way to attract new clients, di ba? Ang Call Financial kasi malaki na to eh. So, in totality ng kanilang picks, and kapag minsan kino-compare ko siya sa aking personal research, majority ng kanilang research is nag-agree ako, okay? Pero sometimes, syempre, may mga disagreement pa rin ako, di ba? And yun na nga, no, etong 5 ba na to, do I agree with this personally? So, una, yung mga muna, no, yung mga hindi nila most recommended stock, pero nandito siya. Ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So the first one is Avoitis Power, na ako agree ako dyan na hindi siya nasa most recommended stocks sa ngayon, kasi I think may sila, no, may short-term issue sila on their growth driver. Medyo nagko-consolidate yung kanilang business ngayon, pero very active to na mag-build or mag-capex, no? Improve asset, expansion, na a lot of those things magmamaterialize pa siya in the future. Ang problema kasi ngayon sa power sector is nag-stagnate yung sales ng power, and para ma-drive yung additional growth, kailangan mo nang mag-build ng mga panibagong asset, or you need to become more efficient, di ba? So, in the short term, I think hindi siya ganun ka-recommended. Pero in the long term, kapag nang-materialize yung kanyang, yung kanyang mga projects, I think maging good siya, no? And still trading at 5.8% na dividend yield. So, the second one is MBT. Hindi maganda yung Q1 nito eh. Pero among all the blue chip banks na nasa main index in terms of valuation, siya pa rin yung pinaka-undervalued in my personal opinion. May pinaka-attractive na dividend yield. Pero trade siya at lower multiple, lower price compared to the other blue chips, only because mas mabagal siya mag-grow, di ba? If you compare it with BPI, China Bank, BDO, ang bibilis mag-grow ng mga yun eh. And mas mataas yung kanilang return on equity. So I think for Metrobank, kailangan niyang ma-prove na kaya niyang sumabay, no, in terms of growth on those blue chip companies. The third one is Monde. Hindi ko talaga mag-gets ba't nila laging to, no? Laging nire-recommend si Monde. So bago si Monde, MBT muna, no? So medyo nagsa-sideways siya ngayon. Di maganda Q1 niya eh. Pero kung mag-report to ng magandang Q2,
feeling ko pipitikin to, no? Baka i-break niya tong kanyang previous high and maybe pwede na siyang mag all-time high just like other blue chip banks na nasa main index, no? At one point kasi during this bull run ng mga bangko, nag all-time high sila eh. Metrobank lang yung hindi pa niya nabe-break yung kanyang all-time high noong 2018. And then ito na yung kay Monde na for the longest time hindi ko magets ba't nila nire-recommend to. Wala akong nakikitang undervalued potential kay Monde. Especially sa ngayon sobrang tigas ng ulo nila, ayaw nilang i-give up yung kanilang mid alternative segment. So para sa akin in the short term, I'm still not that convinced or bullish with Monde. So now, doon na ako sa kanilang most recommended stock. The first one is REIT, no? Si REIT. Actually, yung nire-recommend nila, ito yung nire-recommend ng broker na nakikita ko eh. And itong dalawang nire-recommend nila, ito yung may magandang performance ng 2025. So, parang para sa akin, no? Ang pumipitik na lang nito mostly is mga retail investor eh. Diba? Kasi nga naman halos lahat ng broker na nakikita ko, sila yung nire-recommend. So the first one is si REIT. So nag all-time high siya. So yung kanyang yield is nasa na lang 5.6%. So nagkakaroon to ng good sentiment ngayon kasi ang justification niya is starting next year daw magkakaroon ng ambitious plan yung kanyang parent. Mag-i-expand daw sila ng madami-daming renewables every year and for that to happen, kailangan mo ng lupa. Kailangan mo ng tataniman ng solar and doon papasok si REIT, siya yung popondo doon. Ang problema, I think yung plano ng kanyang parent is very ambitious para sa kanyang market cap, no, para sa kanyang size. So, si REC right now, nag-earn siya around 600 plus million annually, 44 billion in market cap, and parang ang target niya is around the gigawatt per year. Parang medyo ambitious nga yun ah. Ngayon, ito kasi si REIT, no, yung unang acquisition nito, pinondohan na niya through issuance of debt. And because of that, lumaki na yung leverage nito. Ang tanong, magte-take ba siya ulit ng debt issuance to acquire parcels of land? Therefore, mag-overheat na siya in my personal opinion sa kanyang leverage. And kapag nag-overheat siya or lumaki yung kanyang leverage, bibilhin mo pa rin ba siya? Okay, yung tanong dyan. And si REIT, parang nagpa-flattish na nga yung dividend nito eh. Ayan 4.8, 5.4, 5.6. Feeling ko this year flat lang to eh. Yan yung sinasabi nilang acquisition next year pa mangyayari. And after that, baka doon lang siya ulit magtaas na kanyang dividend rate. So para sa akin, the best time to buy REIT is syempre nung nandito siya, no? Nung pinapadapa yung mga REIT. Ngayon, kung ngayon mo siya bibilhin, I don't think di na siya okay. Itong run up niya na to, feeling ko na lang yan. Mga retail investor na lang yung papangat yan. The next one is another REIT, RCR, na ito talaga yung top picks niyan. Tagalan na nila netong recommend. And umangat siya recently kasi nandun din yung news of inclusion sa main index. And gagawa pa siya ng additional asset infusion this year. So nagpatong-patong yung good news, di ba? Na inaasahan ng mga retail. So this run up, I think, ganoon din yan, no? Puro retails din yung pumipitik niyan ngayon. Na same thing with si REIT, I think the best time to buy RCR is nung nandito yan, no? Nung walang pumapansin sa kanila. So today, I don't think okay pa siya. And etong si RCR, na-cover ko to, I think, last month in my channel. And sabi ko doon, gumawa ko ng fearless forecast that after 5 years, mas magpe-perform na maganda yung kanyang parent, which is RLC. Na actually,
medyo pinipitik na siya, nag-start na siyang pitikin. So, ba't ko nasabi yon? Kasi it's part of my observation on the REIT sector that every time nagkakaroon ng asset infusion, ang mas nagbe-benefit is yung parent. And makikita ko na kagad yan sa kanilang sa behavior kung paano tumaas yung kanilang dividend rate. While yes, gumagawa sila ng asset infusion, pero di naman ganun kalakihan yung lumalaki yung kanilang dividend rate. So majority ng kanilang asset infusion is more on diversification strategy para siguro mag-stabilize yung kanilang binibigay na dividends. Meanwhile, RLC, siya pa rin naman yung majority owner ng RCR. And aside from that, nakakuha pa siya ng additional cash pang rollover sa kanyang mga ongoing projects that will create additional growth sa sa business na to. And in fact, mas nagko-compound ng mabilis yung dividend rate nito compared kay RCR. Kapag nagpatuloy yung mabilis na compounding ng kanyang dividend rate, eventually matas na yung kanyang yield kay RCR. The next is Security Bank na ito rin, di ko talaga gets but SecB yung kanilang pinaka-picks, no? Last year pa nila picks itong SecB na to eh. Gumawa siya ng run up pero bumagsak lang din kasi nga hindi ganoon ka stable yung performance ng Security Bank. However, may recent acquisition daw ang SecB na diniscuss din nila dito. Ayan home credit. Yan na naman consumer lending. Pagdating sa consumer lending talaga, yan pagalingan sila ng East West Bank eh. Kaya rin pataasan sila ng NPL, non-performing loan na sa ngayon mas significantly mas mataas ngayon yung kay East West Bank. Na ang sinasabi ng call is kapag pababa na daw yung interest rate, mas magbe-benefit daw yung mga yung ang profile is more on consumer lending. Kasi nga pag credit card, yung hinihingi nila lagi na interest rate is mataas naman lagi, di ba? Na kahit pababa yung interest rate, mataas pa rin siya. Well, we'll see. Pero sa ngayon talagang hindi ko makikita si SecB. I think there are better banks out there that are more attractive kay SecB, not just in valuation but also in overall fundamentals. Okay. The next one is P Gold na I agree with this one. Actually, na-discuss ko na to in my Patreon earlier this year kung saan ako pumosisyon dito, no? And so far, so good. Ito yung sa mga acquisition ko this year na sa ngayon, okay pa naman yung kanyang run up, no? And as long as continues yung kanyang growth momentum, I think okay siya. And the good thing about this company is nagtaas sila recently ng payout ratio significantly na I think kaya naman nilang i-maintain yan eh. Kaya makikita nyo, ang kanilang dividend yield is around 5% compared to the previous year ng kanilang dividend yield. At current prices maglalaro lang siya around 2%, 3%. So 2024, lang siya eh. Ayan 0.9. This year, dalawa na yung binigay nila, 1.09 tsaka 0.72. So 1.09 plus 0.72 divided by 35.6. So 5% yield. 5% yield ang binabayaran lang nila is around 5.3 billion, di ba? Which is kalahati lang nung kanilang nire-report na profit. Pwede na yan, di ba? Meron ko pang additional 50% na pwede mong i-reinvest pabalik sa business. Yung kanilang current asset is still significantly higher than their current liabilities. Kaya
pwedeng-pwede silang magtaas talaga ng payout ratio. Yun din yung nagpa-trigger sa akin na bumili ng Pure Gold earlier this year. And lastly is SM. Ito yung holding company ng mga C. Pero ba't nasa ano siya? Sa consumer, no? Siguro yung growth driver niya kasi is more on consumer related. PDO, ganyan. Tsaka yung kanyang mga SM Mall. Pero feeling ko dapat nasa ibang sector pa rin siya, no? Holding company yan eh. Anyways, fair value daw nila is 1,000. So para sa akin, itong SM is more on na to? Parang play safe na pick. Being the biggest company right now in the main index, no? The biggest company is yung kay Villar in terms of market cap. Pero kung sa main index ang usapan, siya yung pinakamalaki. Na yung mga ganyang malalaking company, yan talaga yung favorite na nasa recommended stocks lagi ng mga broker. Kasi kumbaga yan yung mga mga safe bet. Maski na ang lit lang ng upside nyo, di ba? 10.9%. At least according to their valuation, and sobrang liit na kaniyang dividend yield. 1.1%. So, eto yung analysis ko kay SM. Available to all the sponsors of my channel. Check the pinned comment. So, yung long-term target ko sa kanya is yes, inline siya with the with the analysis of call. Pero kung ako, dahil puro barat ako kung bumili, dito ako, 800 pesos, 826. Na maring hindi na niya puntahan kasi napuntahan na niya pala, no? So, tapos na pala yung buying opportunity na yun or yung barat bid na yun. So, maaring pag nag-continue yung growth trajectory na ito, yung momentum ng kanyang revenue, profits, and cash flows, maaring targetin na nga niya yung 1,000 and yung isa? 1,2. So, 1,2, pinaka long term ko is that's 34% upside. Na actually, pag pumunta siya rito, bull run ng PSEI. Kasi nga, ito yung biggest growth driver ngayon ng ating main index. So, maaaring mag-bull run ng PSEI kapag pumunta siya rito, no? Sa 1,2. And I think, ayun lang. So, for all of these most recommended stock, kay Pure Gold lang ako agree. And goods din sa akin si MBT. Especially kung maganda yung kanyang second quarter. Although hawak ko yung rito, no? Yung iba nilang or halos lahat ng nire-recommend nila rito is hawak ko. Kung kay Pure Gold lang ako ngayon, mas bullish.